Magandang gabi po sa ating lahat Magandang gabi po, Father. at advance happy fiesta po sa inyo. Ah, naniniwala akong invited kami sa fiesta ninyo. Kaso lang, fiesta din namin sa seminaryo dahil pareho tayo ng patron, Saint Paul of the Cross. Dahil po si Saint Paul of the Cross ang founder naming mga passionist, mga paring passionista, siya po ang founder namin, kaya pare-pareho tayo ng fiesta, kaya in advance, happy fiesta na lang po sa inyong lahat. Anong oras ba ang inyong prosesyon? 7. Kaya pang habaan ko konti yung humili ko? Kaya niyo pa bang tiisin? Meron akong isang kwento sa inyo. Ito ay isang kwentong pambata. Merong isang hari na matanda at dahil sa kanyang katandaan, gusto niyang pumili ng papalit sa kanya. Kaya sa kanyang kaharian, nagpatawag siya ng mga batang lalaki na prospect na papalit sa kanya. Pagdating ng mga bata sa kanyang kaharian, tinanong niya, sino sa inyo ang gustong pumalit sa akin bilang isang hari? Ang lahat ng mga bata nagsitaasan ng kamay. Kaya naisipan ng hari na meron siyang ipapagawa sa kanila para malalaman niya na ang batang ito ang siyang papalit sa kanya. Binigyan niya ng mga buto, yung seeds, ang bawat bata at merong instruction. After 60 days, babalik kayo sa akin, tapos dalhin nyo ang butong ito na tumubo na. Kung sino yung pinakamagandang bulaklak, out of these seeds, siya ang magiging hari na kapalit sa akin. Merong isang bata, umuwi sa kanilang bahay, itinanim kaagad ang buto, dinidiligan, araw-araw, binibisita, kinakantahan niya pa, hanggang dumating ang isang buwan, hindi pa rin tumubo ang kanyang itinanim. Lumipas ang ilang linggo, wala pa rin tumubo, at umiyak yung bata sa kanyang mga magulang, gusto kong maging hari, pero bakit hindi tumubo itong buto na ibinigay sa akin? Sinabihan sa kanyang mga magulang, hayaan mo lang, kung ano lang ang meron dyan, yan ang dadalhin mo. Pagdating ng 60 days, pinatawag ulit sila ng hari. Tapos na ang 60 days, balik na kayo dito sa akin, titingnan ko kung sino ang papalit sa akin. Pagpasok sa mga bata doon sa kaharian, yung batang bitbit niya ay paso lang dahil walang nang tumubo, tumitingin siya sa kanyang mga kasamahan, ang gaganda ng mga bulaklak, sabi niya, wala na akong chance na magiging hari dahil paso lang naman ang meron sa akin. Pumasok silang lahat at sinabi ng hari, meron na akong napiling papalit sa akin. Ikaw bata, na paso lang ang dala, ikaw ang papalit sa akin. At sinabi ng hari, nagulat ang lahat. Sabi mo, ang pinakamagandang bulaklak ang siyang papalit sa'yo. Bakit itong batang ito, paso lang ang dala, siya ang papalit sa'yo? Sinabi ng hari, bago ko ibigay yung buto sa inyo, pinakuluan ko yon. Sigurado akong hindi yan tutubo. Bakit yung iba, merong tumubo ang gaganda pa ng bulaklak? Ibig sabihin, pinalitan ninyo ang butong ibinigay ko. Sa ating buhay Kristiyano, minsan inconsistent din tayo. Gusto nating purihin ang Diyos, gusto nating panindigan ang pagiging Katoliko natin, pero minsan pinapalitan natin ang ating ugali na hindi naka-align sa values ng ating Panginoon. Gusto mo maging hari, then be consistent. Kahit hindi pa yan tutubo, merong plano ang Diyos dyan. Na kung minsan gusto nating magpa-impress sa ibang tao, na papalitan natin yung hindi na para sa atin. Ngayon po,
Ang misang ito ay para kay San Pablo de la Cruz, ang iyong patron. Nung kabataan ni Saint Paul of the Cross, gusto niyang maglingkod sa Panginoon. At dahil nagpatawag ang Santo Papa na ng mga kabataang sasali sa isang crusade against the Ottoman Empire, ang akala ni Saint Paul of the Cross ay yun yung pamamaraan para makapagsilbi sa Panginoon, makipagdigmaan bilang isang military. Pero habang nandun siya sa kampo, naisipan ni Saint Paul of the Cross, hindi ito ang pakikipagdigma na gusto ko at ang gusto ng Diyos para sa akin. Bilang isang Kristiyano, hindi ko kayang pumatay ng kapwa-tao dahil hindi ito isang values ng Panginoon ang pagpatay ng tao. Hindi naka-align sa values ng Panginoon. Iba ang pakikipagdigma, ang gusto ni Saint Paul of the Cross. Ibang warfare ang kanyang natuklasan. It is not a war against the Ottoman Empire, kundi a spiritual warfare. Nagpaalam siya sa kanyang pagserbisyo sa mga military, umuwi siya sa kanila at itinatag ang Congregation of the Passion of Jesus Christ o mas kilala sa Passionist Congregation. At yun yung congregation kung saan ako belong. Nakita ni Saint Paul of the Cross ang kanyang values na dapat i-align sa values ng Panginoon, na hindi ang pagpatay ng kapwa-tao ang expression ng pagsisilbi sa Panginoon, kundi ang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagpipreach ni Jesus na nakapako sa krus. It is in the crucified Christ that we can see the fullness of love ng Panginoon. Walang ibang ekspresyon ng pagmamahal ng Diyos na maikumpara natin sa pagpapapako sa krus, pagpapakamatay ni Jesus sa krus. That is the ultimate expression of God's love to humanity. Kaming mga pasyonista, we promote and we keep alive the memory of the passion of Jesus Christ. Paano ito? Dito sa Pilipinas, in South Cotabato specifically, meron pa doong mga tribo, mga nitibo, na hanggang ngayon ay nakapako pa rin sa krus. Hindi literal na nakapako, na merong pako sa kanilang kamay, kundi kahit anong paghihirap, pagsusumikap, kahit anong pag-aararo sa bundok, sa kanilang bukirin, hindi pa rin umaasenso sa buhay. Parang si Jesus na nakapako sa krus, hindi yan makakaalis kung ano yung kalagayan niya. Ganon din ang mga tao doon sa Mindanao na pinagsisilbihan naming mga passionist. Tinanggalan ng kanilang mga rights, lupa nila pero iba yung nagmamay-ari. Lupa nila pero iba yung yumayaman. Kahit anuman ang kanilang pagsusumikap, nandun pa rin sila parang nakapako sa krus. Bakit? No read, no write. Anong ginawa naming mga passionist? Pinatayuan namin sila ng elementary, kinder to grade 6, para hindi sila dayain pagdating sa timbangan ng kanilang mga negosyo. At least man lang, yan ang kunting contribution namin sa kanila, na hindi na sila patuloy na nakapako sa krus. Marunong na sila magbasa at magsulat. Kaya ngayon, yung mga dating dinadaya sa timbangan, ngayon meron ng mga dump truck para sa kanilang mga farm. Every harvest, sinasabi sa amin, Father, 500,000 po yung kita namin. Nakakatuwa, kahit elementary lang yung pinatayo namin sa kanila, pero at least hindi na sila kayang dayain pa ng mga kapitalista. Yan ang kunting contribution ng inyong patron, si Saint Paul of the Cross. Ipinamana niya sa amin para turuan kami na meron pang mga taong nakapako sa krus hanggang ngayon na kailangan nating tulungan, kailangan nating
ibahagi ang pagmamahal ng Diyos. Nakakalungkot, nung nakaraang linggo, mga 2 weeks ago, merong isang sikat na personality na nag-birthday. Ang sabi, tinanong siya, anong wish mo sa birthday mo? Anong sagot niya? Mamatay lahat ng corrupt. Siguro familiar kayo kung sino yan. Sa tingin ninyo, naka-align ang values niya sa values ng Panginoon? Sa tingin ko hindi. Kahit corrupt sila, anak pa rin sila ng Diyos at kaya pa natin silang ipagdasal. Yes, frustrated tayo. Katulad ng mga war on drugs, na frustrated tayo, pwede lang patayin niya sila lahat para maubos na sila. Pero bakit galit tayo nung pinatay sila? Anong pinagkaiba? Walang pinagkaiba, tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kung totoong Kristiyano tayo, huwag tayo mag-wish na mamatay yung kapwa natin. Bagkos, ipagdasal natin sila na sana ma-convert ang kanilang puso, na bago man lang sila mamatay, kung anumang klaseng kamatayan ang kanilang makakamtan, merong pagbabago sa kanilang mga puso. Huwag nating angkinin, isolo ang langit. Mabait ako, doon ako sa langit, ikaw korap, impyerno ka na, mamatay ka na. Hindi ganyan ang turo ng Panginoon. Be consistent to the values ng Panginoon. I-align natin yung mga values natin dahil sinabi sa Ebanghelyo, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Kaya kung ang values mo ay hindi naka-align sa Panginoon, then kalaban ka ng Diyos. Pero kung ang values natin ay naka-align sa values ng Panginoon, then kakampi tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan natin ngayon, hirap dahil sa korupsyon, maniniwala tayo na meron pang pag-asa. Ipagdasal natin ang bawat Pilipino na sana makakaahon din tayo sa krisis na ito. Amen.